we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Hagupit ng bagyong Aghon naramdaman sa iba't ibang lugar sa Quezon at Batangas nitong weekend. Biyahe ng mga barko sa Batangas Port, balik normal na ngayong araw. Isang residente na natutulog sa kanyang kubo, patay matapos madaganan ng nabuwal na puno sa kasagsagan ng bagyong Aghon. In-person classes mula grades 1 to 12 sa Batangas City, suspendido ngayong araw May 27. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, nakaambang ipatupad bukas. Kung magkano, alamin. At habing ibaan, kulambo at burdang taal, tampok sa ginanap na Hibla at Deboho Fashion Show sa Batangas City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Naramdaman sa iba't ibang lugar sa Batangas ang hagupit ng bagyong Aghon nitong weekend. Sa bayan ng San Juan, iniwang bakas ng bagyo ang mga natumbang puno at putik sa ilang paaralan. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, malinis na ang kalsada at wala ng pag-uulan kumpara kahapon. Yan ang nararanasan ngayon dito sa Kalakhang, Batangas. Malalakas na ulan at hangin ang naranasan sa Lipa City ngayong weekend sa pananalasa ng bagyong Aghon sa probinsya. May mga natumbang poste ng kuryente sa Purok 7 sa Barangay Anilao dahil sa lakas ng hangin. Walang humpay na pag-ulan din ang naranasan sa Batangas City sa Magdamag. Ilang lugar din sa lungsod ang nawalan ng supply ng kuryente pero agad ding naibalik. Malalaking alon ang humahampas sa baybayin, sa bayan naman ng Mabini. Kita pang nadadala ng alon ang ilang bangka. Hinahampas ng malakas na hangin ang mga puno ng saging sa Barangay Baybayin, Rosario, Batangas. Nalubog pa sa baha ang mga ito sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dala ng bagyong Aghon nitong weekend. Malalakas na hangin at ulan din ang gumising sa mga residente sa San Juan, Batangas nitong weekend. Kita rin ang pagbayo ng malakas na hangin sa mga puno sa paligid. May ilang poste na rin ng kuryente ang natumba dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyong Aghon. Humambalang din sa kalsada ang ilang natumbang puno. Binaha ang ilang bahagi ng San Juan kaya hindi madaanan ng mga residente kahapon. Ang ilang residente naglagay na ng pangharang para ilihis ang umaagos na baha. Ang magkakapatid na Marie Cris na mula Barangay Mabalanoy lumikas na sa Barangay Hall dahil sa takot na tumaas pa ang baha sa kanilang lugar. Mahirap po ganan pong mga bata, ganang kakawawa po. Pag nabata, baka po delikado. Ang hiling na patubig sa mga sakahan, sobra-sobra pa raw ayon sa ilang magsasaka sa San Juan, Batangas. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang palayan sa bayan matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon. Kabilang narito ang 4 na ektaryang palayan na sinasaka ni Mang Jaime sa Barangay Balagbag, San Juan, Batangas. Pinaagos na lang niya ang tubig sa palayan para maisalba pa ang mga tanim na palay. Sana ay maigahan ng tubig at ng sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sira ang aming mga itinanim. Sayang ang binhi. Panibagong binhi, amal pa man din ang binhi. Samantala dahil walang pasok ngayong araw, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aaral ang paglilinis sa Don Leon Mercado Senior Memorial National High School. Pinasok kasi ng baha ang paaralan kahapon at nag-iwan ng makapal na putik. Humupa na rin ang baha sa ilan pang lugar sa bayan. Wala pang inilalabas na inisyal na datos ang otoridad sa danyos na iniwan ng bagyong Aghon sa bayan. Sa ngayon, patuloy pang nangangalap ng datos ang mga lokal na pamahalaan kung gaano kalaki ang danyos sa bawat bayan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Balik normal na ang biyahe ng mga barko sa Batangas Port ngayong araw. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Bukas ng muli ang mga ticket booth sa Batangas Port. Yan ay matapos magbalik normal ang operasyon sa Pantalan. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa probinsya ng Batangas. Naglabas na yung pag-asa, no? Na wala na po tayong signal at even the gale warning. So na-lift na po natin yung suspension ng mga biyahe ng barko. Halos 2 araw ring suspendido ang mga biyahe ng mga barko. Kanina, humahaba na rin ang pila ng mga biyahero. Sa departure area, mas kakaunti na ang mga nag-aabang na pasaherong pasakay sa Ro-Ro vessel. Kahapon po dapat kasi may habulin po ang mga appointments sa Mindoro. So hindi po ako natuloy kasi malakas po talaga yung ulan kahapon. Shares na po ako, hindi nakauwi kaya kailangan pong umuwi para makadalo sa graduation ng anak ko. At ngayon po may biyahe na. Dahil kung hindi po, stranded na naman dito. Pinapapalaot na ang mga Ro-Ro vessel at fast craft kahit may panakanakang pag-uulan sa Pantalan. Ayon sa PCG at PPA Batangas, masusi pa rin ang inspeksyon sa terminal at mga barko. Binibigyan namin silang shifting order. The moment na napuno sila, sinishifting na namin para umalis na at makabalik. Sa tala ng Philippine Ports Authority, umabot sa mahigit 2,000 biyahero ang na-stranded sa Batangas Port nitong weekend. Samantala, balik normal na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa tulong ng isang crane, maingat na iniangat mula sa ilog ng Katandala ang nahulog na closed van truck na ito alas 5 ng hapon noong Sabado. Ayon sa Ibaan MDRRMO, mula sa Imus City, Cavite ang truck na may lamang grocery items at patungo sana sa bayan ng San Juan sa Batangas. Naligaw umano ang truck nang sundan nito ang isang navigation app kaya napunta sa barangay Katandala. Dahil umano sa dulas ng daan, nawala ng kontrol ang driver ng truck. Ligtas ang driver at pahinante nitong kasalukuyang nasa kustudiya ng Ibaan PNP. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ng pahayag ang driver at pahinante ng truck. Iba yung pag-ingat sa kalsada ang abiso ng otoridad, lalo ngayong nakararanas ng pag-uulan. Umaabaw po yung aming reminders o mga pagbibigay po ng paalahanan sa ating mga residente, kagaya po ng meron po tayong early warning device and of course posting po sa social media. At the same time, meron po tayong mga tarpaulins na nakalagay po if non-passable na po ang Katandala and Balanga Bridge po. Suspendido ngayong araw ang in-person classes mula grades 1 hanggang 12 sa Batangas City. Sinamantala naman ito ng mga guro na abala na sa paghahanda sa moving up at ceremony at graduation rites. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Naghahabol tapusin ng mga guro ng Batangas City East Elementary School ang mga program para sa moving up ceremony at recognition day nila sa May 29. Walang in-person classes ngayong araw sa Batangas City dahil sa bagyong Aghon. Kaya sinasamantala nila ang pagkakataon. Para po ito sa aming mga stakeholders, sa mga honors namin, yung mga may awards po, parents. Siguro po sa lalong madaling panahon na ma-distribute namin kung sino man po yung dapat namin bigyan. Ayon sa DepEd Batangas City, mga nagkukumpleto na lang sa end of school year requirements ang karamihan sa mga estudyante. Online muna, modular, na lagi namang ang teachers natin as per instruction, dapat laging available yung modules anytime na magkaroon ng suspension ng face-to-face classes. Sa May 29 hanggang 31 ang mga nakatakdang araw para sa graduation rites at moving up ceremonies ng public schools. Mahigpit daw itong susundin ng mahigit sa 100 paaralan sa lungsod. Karamihan, isasagawa ang graduation sa multipurpose hall at gym ng mga paaralan. Kung maliit naman yung venue, pwede naman lumabas provided na walang gastos yung parents. Pwede naman gamitin yung ating pong available gymnasium ng barangay. Pagsapit ng June 1, wala na raw dapat gawin ng mga guro lalo't may nakatakdang bakasyon ng 1 buwan para sa kanila. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang bagyong Aghon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat lumakas bilang typhoon, nakatawid na sa landmass ang bagyong Aghon at kasalukuyang lumalayo na sa bansa. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, ilang lugar pa rin ang nasa ilalim ng wind signals kasama ang southeastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora na nasa signal number 2. Signal number 1 naman sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya.
Natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands, northwestern portion ng Camarines Norte at Calaguas Islands. Sa latest track ng Pag-asa, patuloy nitong babaybayin ang karagatan hanggang sa makalabas na ng PAR sa Miyerkules. Sa datos ng Metro Weather, dahil nag-umpisa ng hatake ng bagyo ang southwesterly wind flow, may tsansa pa rin ng ulan sa Calabarzon at Mimaropa. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Sa abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw, May 27. Nasa red alert status ang grid mula kaninang alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 10 ng gabi at yellow alert naman kaninang alauna hanggang alas 4 ng hapon at mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng hindi paggana o pagtakbo sa mas mababang kapasidad ng ilang planta. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na magtipid sa pagkonsumo sa kuryente. Ibinida ang galing ng Pinoy sa sining sa isang farm sa Antipolo City, Rizal. Sa ika-6 na edisyon ng Pistahan sa Mayo, itinampok ang iba't ibang obra ng mga taga-Antipolo. One with nature ang vibes dahil bukod sa mga obra na karamihan ay Mother Nature inspired, unang beses na idinaos ang event sa Ed's Farm, na hitik sa iba't ibang puno't halaman at accredited din ng TESDA para magturo sa mga gustong matutong magsaka. Ramdam din doon ang talento ng Pinoy sa tugtugan ng mga instrumento at pagsayaw ng folk dance. Ayon sa Tourism Office ng Antipolo, bahagi ito ng selebrasyon ng National Heritage Month na layong bigyang halaga ang pangangalaga at pagpupromote sa mayamang kultura ng Pilipinas. Ako naman nagagalak na gusto nilang i-showcase yung kanilang arts, yung mga proceeds ng kanilang mga products ay ibinabahagi rin nila sa mga underprivileged. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Naranasan ng lampas taong baha sa ilang lugar sa Lucena City, Quezon kung saan naglandfall sa ika-8 pagkakataon ng bagyong Aghon. Nakatutok si Denise Abante. Dahil sa walang humpay na pag-ulan, lampas tao na ang baha sa ilang lugar sa Lucena City, Quezon. Sa video ng isang residente sa Barangay Market View, kitang halos malubog na ang ilang kabahayan dahil sa taas ng baha kahapon ng umaga. Dahil sa malawak na epekto ng bagyong Aghon, nagdeklara na ng state of calamity ang lungsod. Halos matuklap naman ang bubong ng kusina sa isang farm sa Pagbilao, Quezon. Kita rin sa video ng isang netizen ang hampas ng malalakas na alon sa ilang nakatira sa coastal barangay sa Mauban, Quezon. Ang bangka ng ilang mangingisda nasira at nalubog na sa dagat. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Binaha rin ang ilang bahagi ng Barangay Del Pilar sa Lopez, Quezon. Ayon sa Pag-asa, alas 10 ng umaga kahapon ang mamataan ang sentro ng bagyong Aghon sa Sariaya, Quezon. Nagbagsakan ang puno sa lugar dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Umapaw din ang tubig sa ilang palayan at pinasok ng baha ang ilang kabahayan. Nadaanan pa ng news team ang magsasakang si Mang Julianito na nag-aayos ng balsa dahil ililigtas daw sana niya ang kanyang kalabaw na nasa gitna ng palayan. Gawa po ng aking kalabaw. Katulong ko po sa pagsasaka yun. Yung po ang katuwang ko sa buhay. Gagawin ko po ang aking makakayanan para maligtas ko po yung aking hayop. Kaninang umaga, kanya-kanyang linis ng bakuran ang mga residente sa Sitio Aplaya, Barangay Bignay 1, gaya ng 61 anyos na si Aling Anita. Hindi namin sukat akalain na nung ganong oras ay kami ganyan ang mangyayari sa amin. Sana naman po magawa na itong aming kanal. Halos umakyat na rin daw sa bahay ni Mang Pascual ang tubig kagabi. Pangamba rin niya ngayon na maulit pa ang mga ganitong tagpo sa mga susunod na darating pang bagyo. Pero ito raw ang pinakatututukan ngayon ng pamunuan ng barangay. Patatawag ko pa po yung aking sanggunan sa panahon ngayon at amin pong susurvey po talaga kung ano po ang dapat naming maayos na dapat gawin. Wala na po kaming matakbuhan. Pinalilikas ko man po sila
ayaw din po nila minsan at marami pong gamit na maiiwan. Naging pahirapan daw ang pagpapalikas sa mga residente sa Kalakhang, Quezon, kaya abiso ng PDRRMO sa mga residente. Pakipagtulungan po tayo. Hindi po yung kailang kasagsagan ng ulan, lakas ng hangin, at lalo na yung ragasaan ng tubig ay saka tayo magpaparescue. Sinisikap ng pamahalaan na kayo po maging ligtas at sikapin din po natin na kayo mismo ay may pagkalinga din sa iba. Inaalam ba ang kabuuang danyo sa agrikultura at infrastruktura ng Bagyong Aghon sa lalawigan? Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Abiso sa mga kapuso nating motorista, muling magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis epektibo bukas May 28. Sa taya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 40 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay epekto pa rin ng pagbabawas sa produksyon ng mga bansang miyembro ng OPEC kung saan magkakaroon pa sila ng pagpupulong sa June 1 na tututok sa kanilang policy output. Nakaapekto rin daw ang paglakas ng dolyar at paglakas sa demand ng langis ng bansang China. Naglabas ng abiso ang DOH Calabarzon kaugnay sa mga dapat tandaan bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Bagyong Aghon. Palatandaan na nasa loob pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mahalaga ang kaligtasan at kalusugan ng mamamayan habang nananalasa ang bagyo sa bansa. Kaya ang Department of Health o DOH Calabarzon naglabas ng mahalagang paalala kung ano ang dapat gawin bago dumating ang bagyo, habang nananalasa ang bagyo at pagkatapos ng bagyo. Ayon sa ahensya, dapat alamin agad ang plano ng komunidad at pagbibigay babala sa paglikas. Ugaliin din ang pakikinig sa mga balita. Alamin ang mga sira sa bahay. Ihanda ang emergency kits at go bag. Ilikas ang mga alagang hayop. Sa gitna ng pangahagupit ng bagyo, manatili lang sa bahay. Maging updated sa kilos ng bagyo. Tanggalin ang mga nakasaksak na electrical appliances at maging alerto sa lumilipad na debris. Sakaling humina ang ulan at hangin, manatiling alerto at mag-ingat. Hintayin ang abiso ng mga otoridad kung ligtas nang bumalik sa bahay. Mag-ingat sa pagsasaayos ng mga nasirang gamit sa loob ng bahay. Itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong para hindi pa mahaya ng lamok. Suriin ang kapaligiran at alamin kung ligtas nang lumabas ng bahay at bumiyahe. Paalala ng mga otoridad, ang kaligtasan ay nakasalalay sa bawat isa. Maging alisto at isaalang-alang ang disiplina sa lahat ng oras. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ng masterclass ang GMA Integrated News bilang paghahanda sa eleksyon 2025. Narito ang report ni Paul Hernandez. Para mas mapalawak pa ang kaalaman sa eleksyon 2025, sumailalim sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections ang mga mamamahayag at staff ng GMA Integrated News. Tinalakay ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview ng eleksyon, voters education at nagkaroon din ng demonstration ng mga bagong automated counting machines. Ipinasubok din ng COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamitin sa pagboto ng mga OFW. Sa unang pagkakataon din, pwede na rin ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Can kung paano ginagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika at eleksyon. Si GMA AVP for Legal Attorney Jose Vener Ibarra tinalakay ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas at Social Media Manager Audrey Domasian kung paano madedetect ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tools sa Artificial Intelligence o AI detection. Para hindi maabuso ang social media, nagsumite na raw ang COMELEC ng draft ng pag-amyenda sa probisyon ng Omnibus Election Code na layong ma-regulate ang paggamit ng social media ng mga kandidato sa campaign period. Pinag-iisipan na rin daw nila kung maaari nilang ipagbawal ang paggamit ng deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds.
because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nabalahaw sa tabing kalsada ang pampasaherong jeep sa Balete, Batangas. Ang tsuper ligtas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Pabalik na sana sa Mataas na Kahoy, Batangas ang pampasaherong jeep na ito nang mabalahaw sa gilid ng kalsada, sakop ng Barangay Sampalocan sa Balete, Batangas. Batay sa investigasyon, hindi na kayanan ng jeep na umahon dahil sa dulas ng kalsada, dala ng pag-uulan kahapon. Posibleng hindi raw kumagat ang preno ng sasakyan. Nagkaroon po siya ng konting problema at nung napaatras nga po yung jeep, napapunta po siya sa kanang bahagi ng kalsada na may malambot na lupa, kaya po hindi po nakaahon agad ang jeep. Walang sakay na pasahero ang jeep nang mangyari ang insidente. Ligtas naman daw ang driver nito. Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng MDRRMO Balete at Mataas na Kahoy para maialis ang jeep sa lugar. Tanging driver lamang po at wala naman pong pagalos-galos ang driver, ligtas naman po. Ang abiso ng mga otoridad, iba yung pag-iingat sa pagmamaneho. Alamin ang kondisyon ng kalsada at iwasan munang lumabas ng bahay kapag may sama ng lagay ng panahon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaking natutulog sa kanyang kubo matapos madaganan ng nabuwal na puno sa Quezon. Nakatutok si Hazel Alviar. Nasawi ang isang lalaking natutulog lang sa kanyang kubo matapos madaganan ng nabuwal na puno ng akasya na pinatumba ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Aghon sa Quezon. Ayon sa pulisya, residente ng barangay Kabatang Chaong, Quezon ang 50 anyos sa biktima. Isang barangay kagawad sa lugar ang nag-report sa pulisya hinggil sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala sa Lucena City, Quezon, isang 14 anyos na estudyante na natutulog lang ang nasawi rin matapos mabagsakan ng puno ng buli ang kanilang bahay sa Purok Pagkakaisa 2, Barangay Ibabang Iyam dahil pa rin sa malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Aghon. Ayon sa otoridad, natamaan ng puno sa sikmura ang binatilyo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dinala ang mga labi ng biktima sa isang punerarya sa lungsod na nakatakdang isailalim sa autopsy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, May 28, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City at Tui, Batangas. Magsisimula ito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagtatayo ng mga poste sa midspan at paglilipat ng topping ng mga kabahayan. Proud na nakapagtapos sa junior high school with honors si Sparkles Marco Masa. Samantala, pinarangalan sa 72nd FAMAS Awards ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Narito ang report ni Hazel Alviar. Proud na ibinahagi ni Sparkle teen actor Marco Masa sa kanyang followers ang kanyang academic achievement kung saan nagtapos na siya sa junior high school with high honors. Bukod dito, tumanggap din siya ng parangal bilang athletic awardee at amazing attitude awardee. Ilang kapuso at Sparkle Stars naman ang pinarangalan sa 72nd FAMAS Awards. Nakuha ni Ewan Michael ang Best Child Actor sa kanyang remarkable performance bilang Tonton sa Firefly. Bida sa Taquilla Awardees ang royalty couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa Rewind. Samantala sa ginanap naman na Henseiyo Arigato International Film Festival sa Japan, nakuha ni My Guardian Alien star Kirai Celis ang Best Versatile Comedian Award. Best Dramatic Actress Award ang naiuwi ni Bianca Umali. Kinilala namang Most Prolific Dramatic Actor si Kelvin Miranda. Nakuha ni Alden Richards ang Best International Film Actor Award habang Best Filipino TV Personality Award kay Sanya Lopez. At Best Filipino Artist and Talent Management Award ang natanggap ng Sparkle GMA Artist Center. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Tinapos ng Perpetual Altas at Benilde Lady Blazers ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament kahapon. Sa Women's Division, pinataob ng Benilde Lady Blazers ang Letran Lady Knights sa loob ng 3 sets sa score na 25-18, 25-17 at 25-18. Tinanghal na Most Valuable Player of the Finals si Gail Pascual at Most Valuable Player of the Season si Cloan Mondoñedo ng Benilde Lady Blazers. Nakamit naman ng Perpetual Altas ang 4P Championship title sa men's volleyball nang talunin nila ang EAC Generals sa 3 sets sa score na 25-14, 25-22 at 29-27. Ito na ang ika-14 na beses na nagkampiyon ang Perpetual Altas. Most Valuable Player of the Finals si Jefferson Marapok at Most Valuable Player of the Season si Louie Ramirez ng Perpetual Altas. Tampok sa ginanap na Hibla at Diboho Fashion Show sa Batangas City ang Habing Ibaan, Kulambo at Bordang Taal. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Pagpreserba ng kulturang Batanggenyo at maipagmalaki ang mga orihinal na likhang sining ng mga piling mananahi sa lalawigan. Yan ang layo ng serye ng exhibit at fashion show ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa selebrasyon ng National Heritage Month ngayong buwan. To conserve our heritage, maipamana yung mga magaganda sa atin. This year, ang pinopromote natin, pinapakilala, ibinabahagi, sinishare sa mga tao ay ang ating Bordang Taal at Habing Ibaan. Dito pa lang sa ating fashion show, tumaas yung production nila and lumaki din yung mga kita nila. Bida ang mga Habing Ibaan, Barong, Kulambo, Bordang Taal at iba pang mga ipinagmamalaking tela ng lalawigan. Nasa 50 models ang rumampa para ipagmalaki ang likhang sining ng mga lokal na mananahi. Gusto natin talaga kaya i-promote yung Habing Ibaan and Bordang Taal is for them to be recognized more para magamit palalo yung tela sa iba't ibang mga activities and platforms. Hindi lang dito sa Batangas, kundi na rin sa buong Pilipinas. Binigyang pagkilala rin lalo't higit ang mga magbuburda mula sa bayan ng Taal at ang mga maghahabi mula sa bayan ng Ibaan. Ipinagkaloob sa kanila ang nasa 20 sewing machines na kanilang magagamit sa paglikha ng mga ipinagmamalaking tela at hibla ng lalawigan. Tuloy-tuloy tayong magtulungan. Tuloy-tuloy nating ipakita ang ganda ng ating lahi. Tuloy-tuloy nating ipamana ang ating pagkamalikhain at tuloy-tuloy nating ipagmalaki ang sariling atin. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.